Ah, Magandang araw sa inyo mga solid ka-DDS, mga tol. Kumusta na kayo diyan? Ito update sa investigasyon ng PCSO ng mga nanalo sa loto sa Senado, ano. Eh nung unang araw na naimbestigahan itong si Mel Robles, parang parang basang sisiw, parang tigre si Senator Rapi Tulfo at si Senator Coco Pimentel. Ngayon, parang hindi na ganon. Parang naging maamong tupa na rin si Senator Rapi. Hindi natin alam kung ano nangyayari. Kung nagkakabulungan na ba. Alam naman natin na ang kapatid niya, si Erwin Tulfo, tuta na rin Tambaluslos. Kaya hindi natin alam ang nangyari ngayon. Pero ang isa lang ang diyan, sigurado. Sana manindigan pa rin kayo sa tama. Kasi eto dati ang mga Tulfo brother iniidolo ko rin talaga ito. Dahil nga tulong sa mga sambayan ng Pilipino, yung mga talagang tumutulong sila, makatao, makabayan, ang tingin ko sa kanila. Ngayon, nung nagkaroon ng mga pwesto sa gobyerno, parang nawala yung paghanga ko sa kanila kasi mga parang nilamon na rin ng sistema, kapangyarihan, o hindi natin alam, pera. Sa pera, hindi naman siguro masasabi kasi si Senator Rapi, mapera na rin to kasi kumikita ito sa may sahod tsaka sa vlog niya. Kaya lang nilamon na rin ba ng sistema ng kapangyarihan? At si Erwin Tulfo, si bitag na lang ngayon ang hinahangaan ko sa kanila kasi pumapanig pa rin sa katotohanan yung tao. Pero itong dalawa, pati si Montulfo dati, nung mga, alam nyo naman siguro, nung panahon ni Tatay Digong, mga bumaliktad din tong mga to. Kaya sana ituloy nyo yung mga nasimulan nyo kasi yung kapangyarihan nyo, pansamantala lang yan dyan. Hindi yan panghabang buhay. Mas maganda pa rin yung mamahalin kayo ng tao dahil sa mabuting gawa nyo. Katulad ni Tatay Digong, tignan mo, si Inday Sara. Kahit na anong pambabatikos, kahit anong paninira ng mga kalaban sa kanya, wala, lalong tumataas ang rating. Lalong minamahal ng tao. Kasi nga, ang nakikita ng tao talaga, yung mabuting gawa nila at totoong makatao, totoong makabayan ang mga Duterte. Kaya kahit anong gawing paninira, hindi tumatalab. Dito sa Senado, simulat sa pool, parang wala akong nakitang nalaman na may naipakulong ito. Ang dami nang inimbestigahan. Katulad nung droga na unang upo ni BBM, yung almost 1 toneladang droga na maraming general na involved, tsaka mga colonel, major, o mga pa. Ang dami nilang involved. Parang wala na rin. Investigasyon, imbestiga lang. Parang wala na rin nangyari. Wala na ring balita. Parang parang pakitang tao lang yung nangyayari dyan sa investigasyon, sa Senado, sa Kongreso. Parang walang update sa taong bayan na eto yung ganito ang inimbestigahan ng itong kaso na to, ganito nangyari. Wala. Parang wala tayong nalaman kahit sa mga illegal, yung mga smuggler na mga nag-i-import ng mga illegal na mga
pagkain dyan sa atin. Wala ring na ano, wala ring nakasuhan. Hindi malaman parang ano ba yan, pakitang tao lang yung kunwari, investigasyon. Sana ipakita nyo rin sa tao na sa taong bayan na may nangyayari sa mga iniimbestigahan nyo dyan. Maimbestigahan nyo ng ilang beses, tapos wala na, tulog na ulit yung kaso. Hindi malaman kung ano nang nangyari. Walang update sa taong bayan. At sana ituloy nyo yung mga nasimulan yung magandang gawa noon. Hindi yung nandyan na kayo sa kapangyarihan, para kayong nilalamon ng nagpapaka ano kayo sa katungkulan nyo dyan. Sana umalis kayo dyan sa katungkulan nyo, bumaba kayo dyan na tinitingala pa rin kayo ng tao katulad ni Tatay Digong na hanggang ngayon talagang mahal ng taong bayan. Ito si Inday Sara, kahit anong gawing paninira, ano ngayon, sa survey, number 1 na naman. Ilan yung kagabi? 34% yata yun. Samantalang nung nakaraang buwan lamang daw si Rapi Tulfo sa survey. Ngayon, 22 lang yata si Rapi Tulfo kagabi. Halos ang laki ng lamang ni Inday Sara sa kanya. Etong naninira sa kanya na si Tambaloslos, hindi pa nakaabot, 0.5% lang. Si Inday Sara, 34.6 yata yun. Sa point pa lang ni Inday Sara, hindi pa umabot si Tambaloslos. Yan ang napapala nyo sa paninira nyo sa tao. Imbis na mahalin kayo ng tao, lalo kayo nababaon dahil sa mga ganid kayo sa kapangyarihan at sa pera. Yan ang totoo. Kaya hintayin nyo sa 2028 kung saan kayo pupulutin ng mga trapong politiko, mga bulok, puro pakitang tao na eto si Tambaloslos puro deny na walang kinalaman. Sinusuka ka na nga rin ni Amy Marcos, ni Senator Amy. Ikaw raw ang mga kayo ang nagpanira sa pamilyang Marcos. Kayo ang sumisira. Dahil napapanood ko nga yung dating yung mga balita na simula pa sa tatay nito ni Tambaloslos siya din ang sumira sa Marcos Sr. Sa bagay, hindi pa naman ako noon, hindi pa ako tao noon, bata pa ako nung inabot ko si Marcos. Ewan natin, pero yung mga nakikita natin ngayon bulok na sistema. Sana ayusin nyo para sa taong bayan at para sa bayang Pilipinas. Yan lang mga tol. Ingat tayong lahat. Mga solid ka DDS. God bless.